Guys, samahan nyo kami. Ocular natin ngayon. Isang client natin sa Dasma. Private school yan. Nasa 9 to 10 kilowatt na hybrid kasi sa morning lang nila ginagamit. So, check natin ito. Tara! So, yung e-ocular po natin ngayon, on grid po sila because sa morning lang po ginagamit yung kuryente nila. Ang average ng bill nila around 8 to 10,000 per month. Private school kasi siya, tuloy-tuloy may aircon, something. Yung mga setup naman natin, depende po kasi sa needs ng mga clients. Pag mga pangbahay po kasi natin, normally kailangan po nila yung may battery. Kasi po, umaga at gabi ginagamit nila yung kuryente, so gusto nilang ma-maximize yung paggamit po ng kuryente. Pero ito po katulad po niyan, school, sa morning lang po siya mostly ginagamit. So ang kailangan lang po nila is on grid. So ayan po yung i-offer natin kay client. And at the same time, check din po natin yung space kung kaya po ba ito ng 9 or 10 kilowatt. So pag-usapan natin yan later, samahan nyo kami, pakita natin sa inyo yung process. So if ever din na meron kayo mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa baba para masagot po natin yan. If ever din po na gusto nyo magpa-pre-ocular sa amin, libre lang po yan kasi nilicheck talaga natin yung mga setup na bagay po sa inyo. Nagbibigay kami dyan ng suggestion, kaya po dinitignan talaga natin at saka depende po sa budget nyo at kung ano po yung gusto nyo matipid sa kuryente ninyo. So yun lang naman, kapag ang estimation talaga kapag kayo ay magpapa-install ng solar system setup is kung magkano po yung bill nyo. For example, 1,000 yung bill nyo or 1,000 na consumption is equivalent to 1 kilowatt. So hindi na po kayo maubusan. Umaraw or magkaroon man ng kulimlim, magagamit po natin or ma-maximize po natin yung setup natin. Ay, sir. So, yung tayo school, ang ating e-ocular, third floor. So, explain natin kay client, pasukin natin. Sir James, Carlo po. Aldi, bakit? Bago po kami nag-install, nag-ocular po kami. Siyempre po check natin yung install. Tsaka, nagbibigay po kami ng suggestions kung ano po yung setup na bagay po sa inyo. Katulad po na nabanggit ni Sir, dalawa po kasi yung klase ng solar setup natin. Yung isang may battery at yung isang wala. Since sa morning po kayo, mag-focus po tayo dun sa on grid, which is sa morning lang po gumagana. Ilan po ang aircon na gumagana? 5. Ilang HP po yun? Horsepower? Bali, tatlong 2.5, dalawang 1.5. Paano nga namin is, i-aircon namin lahat. Bali, ano yan, kailangan ko pa ng light, mga tatlo pa. Bali, 8 dapat yan. Ang nilaano yan, itinigil ko muna kasi, unang-una, problema kami sa kuryente. So, ay inisure ko sa umpisa, pero pag ikwenta rin niyo po siya, sir, ano naman po yung magagamit ng trace sa taas? Kasi pwede ang inverter na gamitin natin 10 kilowatt pero pang 6 kilowatt na muna yung panel. Kasi po pag ang nangyari po 6 kilowatt lang yung panel natin, yun na po yung Hindi pa natin matadagdagan. Kaya nga, magkaano tayo nga ng inverter na Mas mataas. mas mataas, upgradable. Ano? Yan. Ang metro daw nito nandun sa labas. Ang metro. Yung metro niya nasa labas. Nakakita po kami dyan. Ang lang po yun. Isa lang ang medyo parang nadulo. Nadulo lang naman. So, tuloy na natin ito yung school. Yan lang. Hintayin natin ma-close deal natin to. Isama namin kayo sa installation natin. Maganda kasi talagang malaki yung consumption nila client sa morning, lalo 5 yung kanilang aircon. Advantage talaga ng solar. Ang plano lang kasi nila mabawasan yung kanilang bill kasi gabayad sila ng malaking bill nang hindi sa kanila. Advantage ng ating grid tie
or yung ating on-grid, napaka bilis lang po ng ROI nun kasi po mas mura po siya sa may mga battery natin. Yung mga 3 years lang po, or gumagamit sila ng kuryente nila na hindi sila nagbabayad ng Meralco. Ganun siya kaganda. So, ayan, abangan nyo kami dyan. Pakita natin yan sa next vlog natin kung tutuloy. Yun. Yung pinaka-original plan nila, client, yung setup nila is around 6 kilowatt lang for now. Pero naka-ready yung inverter natin sa 10 kilowatt para if ever na mag-upgrade sila or mag-upgrade sila ng aircon, kakayanin pa rin. Hindi na sila magpapalit ng inverter. Yun kasi yung mahirap doon, yung pag kayo po magpapa-install, kung ano po yung napili nyo na inverter, yun na yun. So kung if ever na in the future may plan po kayo na mag-upgrade, maganda kung naka-setup na po siya ng pang malaking setup para if ever sa future na gusto nyo mag-upgrade, kayang-kaya ng setup nyo at medyo less na lang ipagagawa nyo, pagdagdagan nyo na lang ng panel. So minimal na lang yung gagawin. So ayun yung mga pwede nyo i-consider. So, thank you po sa panonood. Sundan nyo kami sa susunod po natin na vlog.